Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Iba na ang sitwasyon ngayon kaysa noon. Noon, kahit nag-proceed yung trial, nag-proceed yung trial, marami ang nagsasabi hindi makukonvict si Sara Duterte. Kung natuloy yung impeachment noong 2025, yung hindi itinuloy ni Chis Escudero kasi dinelay, hindi sinunod yung forthwith, hanggang sa yung Korte Suprema na ang nagpatigil dito sa impeachment na ito. Kung natuloy yun, mahirap makonvict si Sara noon. Kasi 2/3 yung kailangan na boto, hindi naman simple majority. Parang ang 2/3 noon, 16 ba? 16? Yung 16 na boto, mahirap makuha yun. Mahirap makuha yun noon kasi karamihan ng mga senador, maraming mga senador, pro Sara. Yung liderato ng Senado noon, sila Chis Escudero, si Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, mga pro Sara eh. Kaya nga hindi natuloy yung impeachment sa Senado dahil kila Chis Escudero, kila Joel Villanueva, Jinggoy Estrada. Ngayon, iba na ang sitwasyon. Kasi ang sitwasyon ngayon, yung liderato ng Senado, sila Senate President Tito Soto, sila Senate President Pro Tempore Ping Lacson, sila Risa Hontiveros, sila yung nasa majority ngayon. Sila yung nasa majority. Ang mga nasa majority ngayon, sila Kiko Pangilinan, Bam Aquino, sila yung mga nasa majority ngayon. Sila Erwin Tulfo, sigurado yan, buboto yan sa conviction ni Sara. Ngayon, mayroon dyan na mga hindi buboto sa conviction ni Sara dati, sigurado naman yan. Halimbawa sila Chis Escudero, Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, sila Bato de la Rosa, sila Bongo, pero marami silang kinakaharap ngayong problema. Marami silang kinakaharap na problema. Hindi sila makapurma ngayon. Kung dati mayabang sila sa pagsasabing pumapabor sila kay Sara Duterte, hindi na nila kinakaila yan noon. Ngayon, mahihirapan sila. Si Chis Escudero, maraming problema. Si Jinggoy Estrada, maraming problema. Si Joel Villanueva, maraming problema. Dito lang sa mga anomalya sa flood control, grabe ang problema nila. Magiging mayabang pa ba sila na tulad ng dati? Magiging yung dating yabang ba nila? Mangyayari pa ba yan ngayon? Hindi na. Tahimik na nga ngayon. Hindi makapurma eh. Hindi makapurma. Si Loren Legarda, hindi mo maintindihan yan. Pero ngayon, marami ring problema yung anak niya. Yung penalty na 24 billion, maraming binabantang kasuhan yung kanyang anak. Maraming problemang kakaharapin yung mga negosyo ng anak niya. So sigurado si Loren Legarda, hindi rin yan yabang. Yung ipagyayabang niya na dati pumabor yan doon sa pag-archive. Nung nagbutuhan doon sa pag-archive ng impeachment ni Sara, bumoto yan si Loren Legarda para sa pag-archive. Pero ngayon mahirapan siya diyan. Kasi may problema ang anak niya. Itong mga problemang ito nila na kinakaharap, problema ni Loren Legarda sa anak niya, problema nila Chis Escudero sa mga kasong kinakaharap nila, magpapahina ito ng kanilang hindi sila makapurma, yung yabang nila, hindi na yan. Tingnan nyo, tahimik si Chis, tahimik si Jinggoy, tahimik si Joel Villanueva. Si Loren Legarda, tahimik din eh. Hindi yan. Iba na ang sitwasyon ngayon. Yung dating yabang nila na maiingay sila, mayayabang sila, hindi na ngayon. At ang isa pa, marami sa kanila na hindi nga makakabuto yan. Pag lumabas na yung arrest warrant ni Bato galing sa ICC, wala na yan. Hindi na yan makakabuto. Hindi ka naman pwede makabuto na nagtatago ka. Si Bongo, pag lumabas din ang arrest warrant niyan, problema na rin yan.
Kaya mas ano ngayon, yung sitwasyon ngayon ay pabor. Yung sitwasyon ngayon ay pabor. Ang importante lang makalusot sa Kamara yung impeachment ni Sara. Once na makalusot sa Kamara yung impeachment ni Sara, makarating sa Senado, malaki ang posibilidad na makukonvict si Sara diyan. Kasi mayroon diyang mga sulid na talagang para sa conviction ni Sara yan. Sila Risa, sila Lacson, si Risa, si Kiko, si Bam, sila Erwin Tulfo, yan, mga ano na yan. Rafi Tulfo, sigurado na yan. Sigurado na yan. Si Tito Soto, yan. Si Lacson, mahahatak na rin yan. Si Loren Legarda, dahil maraming problema. Kung dati, sumuporta yan sa pag-archive. Hindi bumuto yan. Kasama nila Lacson at sila Soto. Ngayon, magpipersa na siyang sumama dyan. At marami dyan hindi makakaboto. Kasi matuloy yan magtatago si Bato o baka isurrender na yan sa ICC. Si Bongo hindi rin makapurma. Nakikita nyo, tahimik ngayon si Bongo. Ang magiging matibay lang dyan na talagang mananatiling si Aimee, sila Marcoleta, si Ruben Padilla. Yan siguro. Ang magkakapatid na Bilyar, marami rin silang problema. Pag marami kasing problema, dahil maraming mga kinakaharap na mga kaso, anomalya, hindi sila makapurma, hindi sila makapagyabang. Yan ang sigurado dyan. Kaya iba na yung sitwasyon ngayon. Ang kailangan lang talagang gawin ng Kamara, ipalusot sa kanila itong impeachment, makarating sa Senado. Once na makarating sa Senado, nagsabi na si Senate President Soto, magsisimula kaagad ang trial, forthwith. Ano yan yun ang commitment niya. Sabi niya, ang isang bagay ang masisigurado niya. Pag nakarating sa Senado ang impeachment, kaagad-agad magsisimula ang trial. At once na magsimula ang trial, dahil maraming ebidensya, marami dyan bubuto na sa conviction. Sila Lito Lapid, sila Win Gatchalian, bubuto na yan. Si JB Ejercito, bubuto na yan. Bubuto na yan kasi makikita nila yung mga ebidensya. Yung magkapatid na Bilyar, dahil marami silang problema, hindi makapurma yan. Si Loren Legarda, hindi makapurma yan. Itong sila Chis Escudero, hindi makapurma yan. Kaya marami ngayon ang senador na lumaki ang posibleng bumoto para i-convict si Sara sa impeachment niya. Ano yan? Itong ating pagtingin na ito, mayroon itong pinagbabatayan. Hindi ito hula-hula lang. Naiba ngayon yung hugis Naiba yung hugis ngayon. Saka yung presidente ngayon, hindi na siya kontra sa impeachment ni Sara. Malaking bagay yan sa mga senador. May mga senador kasi hindi bumuboto sa impeachment ni Sara kasi ang presidente naman daw, hindi naman daw nagsabi na suportado niya yung impeachment na yan. Ngayon, lininaw yan ni Yussi Claire Castro. Ang presidente, ang gusto lang, sundin daw yung proseso. At kung ano yung ginawa sa flood control na may investigasyon, binigyan ng pagkakataong magdepensa, ganun din daw ang gawin. O ganun lang naman ang lininaw. Pero kung tuloy ba ang impeachment o hindi, suportado ngayon ang impeachment. Naiba yan. Wala yan dati. Kaya lalo pa, makakadagdag yan. Yung mga undecided dyan ng mga senador, tulad ni Lito Lapid, ni Juan Gatchalian, mas posible nang bumuto na yan sa conviction ni Sara. Kaya malaki yung posibilidad. Basta lang makarating sa Senado, malaki na ang posibilidad makakakuha ng boto para sa conviction ni Sara Duterte. Yan ang nakikita natin. Okay, mga kabunyong mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.